Si Brian Blackwell ay masasabing isang perpektong anak na nakagawa ng pinakamasamang krimen sa Liverpool region. Ang kanyang biktima ay sarili niyang mga magulang at hinayaang mabulok ito sa kanilang bahay. At pagkatapos ng pagpatay, ay nakuha pang magbakasyon ni Brian sa ibang bansa kasama ang girlfriend. Si Sydney at Jacqueline Blackwell ay tipikal na mag-asawang British na nagkakilala noong late 60s. Dati na silang may mga naging asawa ngunit nauwi sa divorce. Nung naging magkasintahan sila ay makalipas ng ilang taon, nabuntis si Jacqueline at nanganak ng isang batang lalaki noong 1986 na pinangalanan nilang Brian. Matapos may panganak ni Brian ay nagdesisyon ng mag-asawa na lumipat sa Lancashire, isang suburb na malapit sa Liverpool sa England. Si Brian ay may normal na pagkabata at lumaki sa isang mapayapang tahanan. Habang lumalaki si Brian ay inilarawan siya ng kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan na matalino at dedikado sa pag-aaral. Katunayan ay nakita nilang model boy si Brian na dapat tularan ng ibang bata. Pangarap ni Brian ang maging isang doktor at kahit ang kanyang mga guro ay hinihikayat din nila si Brian dahil sa nakikita nilang potensyal nito. Dahil sa kanyang mataas na grado ay natanggap si Brian sa Edinburgh at Nottingham Universities para mag-aral ng medicine. Ngunit mas gusto ng kanyang mga magulang na mag-aral siya sa University of Edinburgh. Sinasabi na ang mga magulang ni Brian, lalo na si Jacqueline, ay masyado siyang na-pressure hanggang sa punto na hindi na siya nakapag-decide para sa kanyang sarili. Dahil sa pressure na nakukuha sa mga magulang, ay nagdulot yun ng epekto kay Brian at naging mentally unstable ito. Nagdulot yon ng pagkakaroon niya ng imahinasyon sa kanyang pag-iisip ng sarili niyang mundo para matakasan ng katotohanan. At sa kanyang imaginary world, siya isang professional at sikat na tennis player na may maraming tagahanga, may mga sponsors at syempre maraming pera. Habang ang pantasyang ito ay nanatili lamang sa kanyang imahinasyon, ay masasabing maayos naman ang lahat sa buhay ni Brian. Gayunpaman, na ang pantasyang yon ay dinala niya sa totoong buhay, ay nagsimulang naging komplikado ang mga bagay. Si Brian ay nagsimulang magsinungaling kung saan sinasabi niya sa kanyang mga kasamahan na siya ay isang professional na manlalaro ng tennis at naging sikat sa ibang bansa. Katunayan ay naglalaro talaga ng tennis si Brian sa paaralan at magaling siya sa nasabing laro. Ngunit ang kanyang husay ay hindi katumbas ng husay ng mga professional athlete. At dahil sa magandang record ni Brian sa paaralan ay marami sa kanyang mga kaklase at schoolmates ang naniniwala sa kanyang sinabi. Ngunit may mga mangilan-ngilan na hindi naniniwala at nagdududa sa sinasabi niyang professional tennis player siya sa labas ng bansa. Magaling magsinungaling si Brian na kahit siya mismo ay naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Isang araw ay pumunta ito sa sporting goods store at nagtanong kung pwede ba niya makausap ang in-charge ng nasabing tindahan. Noong dumating ang in-charge manager ay nagpakilala si Brian at pinakilala ang sarili na isang professional at sikat na tennis player. Sinabi niya sa manager na naghahanap siya ng sponsorship at bilang kapalit ay ipopromote niya ang nasabing tindahan sa tuwing siya ay may laro. Sinabi ng manager na ang maibibigay lamang niya kay Brian ay discount sa lahat ng product kung interesado si Brian na bumili. Hindi yun ang sagot na inaasahan ni Brian. Sa kanyang isip ay ang makakuha ng pera bilang sponsor. At dahil wala nang magawa si Brian ay tinanggap na lamang niya ang inaalok ng manager. Habang tumatagal ay palala ng palala ang pagsisinungaling ni Brian. Sinabi niya sa mga kakilala na nakapag-finalize na ito ng agreement sa Nike at kikita siya ng malaking pera. Sinabi din niya na nakailang beses na siyang sumali sa mga tournament sa labas ng bansa at lagi daw siyang na-interview ng mga sports magazine. Di nagtagal ay na-in-love si Brian kay Amal Saba. Si Amal ay 17 years old din noong mga oras na yon at kapareho ni Brian. Siya ay nag-aaral sa Liverpool College. At doon sila nagkakilala ni Brian noong taong 2001. Kahit nagkakilala na sila ay naging magkaibigan muna sila sa loob ng 3 taon. At sa pagiging magkaibigan nag-umpisa ang kanilang relasyon. Sinabi din ni Brian kay Amal na siya isang professional na tennis player. At para mapanindigan ang kanyang kasinungalingan, ay si Brian ang nagbabayad sa lahat ng kanilang dates
at binubuhusan niya ng maraming mamahaling regalo si Amal, lalo na ng mga alahas. Ginagawa niya yon para ma-impress at para ipakita niya na siya ay mayaman at matagumpay dahil sa kanyang career. Kahit ang ina ni Amal ay hindi na komportable at nagdududa na sa mga inireregalo ni Brian sa kanyang anak. Katunayan ay humiling na siya na ipakita sa kanya ni Amal ang kada invoice o resibo ng mga regalong natatanggap mula kay Brian para masiguradong hindi ito ninakaw at baka magdulot pa ito ng problema sa kanila. Pero ang lahat ng regalong yon ay hindi ninakaw ni Brian. Kaya ang tanong, saan siya kumukuha ng pera para pambili ng mamahaling regalo? Kinukuha ni Brian ang pera mula sa savings account na sinet up sa kanya ng kanyang mga magulang para pambayad sa kung ano man ang mga kailangan niyang bayaran sa pagtungtong niya ng college sa kasunod na taon. At kinuha niya ang pera na hindi alam ng kanyang mga magulang. Habang lumilipas ang panahon ay naging excited si Brian sa mga nangyayari. Sinabi niya sa kanyang nobya na maaari niya itong gawing manager at para ito na ang mag-manage ng kanyang career at sasahuran niya ito ng $2,000 kada buwan. Nag-issue pa siya ng cheque kay Amal na nagkakahalaga ng $39,000 na sa huli ay nalaman ni Amal na wala naman palang laman. Nangako din si Brian kay Amal na bibigyan niya ito ng apartment sa isang upper middle class na lugar kung saan ang ilang sikat na mga personalidad ay nakatira. Katunayan ay sinabi din niya na may apartment na siya sa nasabing lugar na nagkakahalaga ng $450,000, ngunit bihira lang daw siyang pumunta doon. Kahit na parang nagdadalawang isip pa si Amal kung totoo nga bang sinasabi ng boyfriend, ay mas pinili niya na lang na paniwalaan ang mga sinasabi nito. Isang araw ay pumunta ang magkasintahan sa isang luxury car exhibition at sa event na yon ay tinuro ni Brian ang isang sasakyan na Mercedes na nagkakahalaga ng mahigit 60,000 pounds at sinabi sa girlfriend na may kaparehong sasakyan din siya. Ngunit ayon sa kanya, dahil wala pa siyang driver's license, ay iniwan niya muna ito sa isang storage. Sa kaparehong araw ay sinabi ni Amal kay Brian na kakailanganin din niya ng kotse balang araw dahil kukuha din siya ng lisensya. Nung narinig yon ni Brian ay nakakita na naman siya ng panibagong oportunidad para ma-impress ang nobya. At makalipas lamang ilang araw ay sinurpresa niya si Amal. Pumunta ito sa bahay ni Amal at binigay ang kanyang regalong sasakyan sa nobya. At dahil sa madalas na pagregalo ni Brian kay Amal ay paunti-unti na ring nauubos ang pera sa kanilang savings. At kung maubos ang perang yon, ay hindi na niya kaya pang suportahan ang kanyang mga kasinungalingan at mabubuking ng lahat ang kanyang palabas. Dahil doon ay nagumpisa na mag-isip si Brian kung paano siya makakakuha ng pera. Ang una niyang ginawa ay mag-apply ng 13 credit cards sa pangalan ng kanyang ama. Pumunta din siya sa bangko at sinabing kailangan niya ng loan para makapaglaro sa French Open Tennis Tournament. Sa kanyang loan application ay sinulat ni Brian na pagkatapos ng tournament ay babayaran niya ang loan mula sa kanyang $45,000 na sahod kada taon. Ngunit dahil sa nagdududa ang manager ng bangko at napakabata pa ni Brian kaya hindi ito inapprove ang loan. Sa mga oras na yon ay nalaman na din ng mga magulang ni Brian ang kanyang mga ginagawa. Nalaman nila nung binili ni Brian ang sasakyan para kay Amal. Dahil doon ay pumunta silang mag-asawa sa bangko at pinakat ang lahat ng cards at credit cards na maaring gamitin ni Brian. Nadismaya ang mga magulang ni Brian. Hindi nila inaasahan na magagawa niya yon dahil para sa kanila ay napaka-perpektong anak ni Brian. Alam ni Brian na malapit na ang panahon na malalaman na ng kanyang mga kaibigan, kakilala at ng kanyang girlfriend ang katotohanan tungkol sa kanya. Ngunit itinuloy pa rin ni Brian ang kanyang pantasya. Sinabi niya sa kanyang girlfriend na hindi muna siya papasok sa klase ng 3 araw dahil sasali ito sa championship sa Milan, Italy. At dahil nangako siya kay Amal na isasama niya ito kung saan man siya may laro, noong mga oras na yon ay nagdahilan siya na hindi muna niya maisasama ang nobya dahil sa hindi sila pinayagan na magdala ng kahit na isang kasama. At nangako na sa susunod niyang laro na gaganapin sa Florida, USA ay isasama na niya si Amal. Hindi na makontrol ang pagsisinungaling ni Brian at paunti-unti niya na ring nararamdaman na pahirap ng pahirap ang sitwasyon niya para mapanatili ang kasinungalingan. At yun ay mahantong sa isang brutal na krimen. Noong July 25, 2004 ay nakita si Brian at ng ama nito sa tennis club kung saan sila madalas. Sa kaparehong araw ay pasikretong kinuha ni Brian ang isang card ng ama at bumili ng 2 plane ticket papuntang New York. At nagkakahalaga yon ng $5,800
kung saan magpapanggap na naman siya kay Amal na sasali siya sa tournament sa Florida. Ngunit nalaman yon ng kanyang ama na ginamit niyang credit card kaya kinumpronta niya si Brian. Sinabi ni Brian sa ama na kaya siya bumili ng ticket ay para sa kanila ng girlfriend dahil sa magbabakasyon lamang sila at hindi big deal ang ganyang bagay. Nakikinig din ang ina ni Brian habang kinukumpronta ito ng ama at pareho nilang pinagdesisyonan na hindi maaring umalis si Brian at si Amal. Nagalit si Brian at sinabi sa mga magulang na 8 linggo niyang plinano ang biyaheng yon at hindi siya papayag na sirain lang nila ang kanyang plano. Inantay lang ni Brian na humupa ang galit ng kanyang mga magulang at may ginagawa. Pagkatapos ay kumuha ito ng martilyo at pinuntahan ang mga ito. Isa-isa niyang hinampas ng martilyo ang mga ulo nito hanggang sa mawala ng mga malay at mamatay. Kasunod ay kumuha ito ng kutsilyo at sinaksak ng 30 times ang kanyang ama. Nasa mga oras na yun ay nasa 71 years old. Agad na binawian ng buhay ang ama ni Brian. Kasunod noon ay pinuntahan naman niya ang kanyang ina at sinaksak ng 20 times sa kaparehong kutsilyo na ginamit sa ama. Matapos ng ginawang krimen ay hinubad ni Brian ang kanyang damit at sinunog. Pagkatapos ay naligo ito, nagsuot ng damit, nag-impake ng kanyang mga damit at tumawag ng taxi. Sinabi ni Brian sa taxi driver na ihatid siya sa bahay ni Amal. Sa kasunod na araw ay bumiyahe sina Amal at Brian papuntang Miami. Kasunod noon ay pumunta sila sa Barbados at sunod ay sa San Francisco, California. Walang kaalam-alam si Amal na pinatay na pala ni Brian ang mga magulang at kinuha pa ang lahat ng credit cards nito at balak na gumastos hanggat kaya. Habang nasa US ay sinigurado ni Brian na mag-enjoy sila ni Amal. Nag-check-in sila sa mamahaling hotels, kumain sa mamahaling restaurants at bumili ng mga mamahaling damit. Matapos ng ilang araw nila sa San Francisco ay nagdesisyon sina Amal at Brian na pumunta sa New York. Doon ay nag-check-in sila sa Plaza Hotel, isang luxury hotel kung saan ay pinili pa ni Brian ang presidential suite, kung saan kadalasan ng mga artista o mga high-ranking politicians ay madalas na naka-check-in. Kasama na sa rate ng presidential suite ang mga mamahaling pagkain at inumin. Dagdag pa doon ay hinikayat pa ni Brian si Amal na mag-shopping sa Prada at Gucci nang hindi nag-aalala sa gastos. Sa buong trip na yun ay hindi makitaan si Brian na nagsisisi ito sa ginawa sa mga magulang o makitaan man lang na may kakaibang galaw. Sa lahat ng pictures nila ni Amal ay makikitang napakasaya nito at walang pakialam sa ginawa niya. Habang lumilipas sa mga araw ay napansin ni Amal na parang hindi naman natuloy yung sinasabing tournament ni Brian sa Florida. Tinanong niya si Brian tungkol doon at sinabi ni Brian na na-cancel ang laro dahil sa masamang panahon at wala siyang dapat alalahanin dahil i-reschedule lamang ito. At para hindi magduda si Amal ay makailang beses pang nagkunwaring tawagan at kausapin ni Brian ang mga magulang. Noong August 12, 2004 ay bumalik na sa England sina Brian at Amal. Noong umuwi na si Brian sa kanilang bahay ay nagulat ito dahil sa kalmadong lahat at wala pang nakadiskubre sa ginawang krimen. At dahil sa ilang araw nang nandun ang katawan ng kanyang mga magulang ay nagsimula na ring bumaho ang buong bahay. Ayaw ding manatili doon ni Brian. Nung umalis ito sa kanilang bahay ay nakita pa siya ng kapitbahay at tinanong kung saan ang kanyang mga magulang dahil sa hindi na nila ito nakita ng ilang araw. Sinabi ni Brian na umalis papuntang Spain ang mga magulang para magbakasyon at pabalik na din sila sa mga susunod na araw. Pumunta si Brian sa bahay nila Amal at yun din ang sinabi niya sa ina ng nobya na nagbakasyon sa Spain ang kanyang mga magulang. At sinabi niya na hindi siya nakapasok sa kanilang bahay dahil sa nakalimutan nilang iwanan ang susi. Tinanong ni Brian ang ina ni Amal kung pwede ba doon na muna siya hanggang sa makabalik ang mga magulang. At dahil sa maayos namang nakiusap si Brian ay pumayag ang ina ni Amal. Makailang beses pang bumalik si Brian sa kanilang bahay para kumuha ng iba pang gamit at lahat ng yon ay nakikita ng kanilang mga kapitbahay. Katunayan ay may isang pagkakataon pang nakita siya naglalaro ng tennis sa likod ng kanilang bahay na parang walang nangyari. At nung nakakita ito ng dalawang homeless, ay inoferan pa niya ng pera para sunugin ang kanilang bahay, ngunit hindi sila pumayag. Noong September 5, 2004, ang kapitbahay ng pamilya Blackwell ay nakitang napakarami na ng sulat sa kanilang mailbox. Kaya nagdesisyon itong kunin ang mga yon at ilagay sa ligtas na lugar. Pumunta siya sa harap ng bahay at doon ay naamoy niya ang nakakasulasok na amoy. At dahil nagtaka ito ay gusto niyang malaman kung saan nanggagaling ang amoy na yon. Pumunta siya sa bintana sa harap mismo ng bahay at sumilip.
Doon ay nakita niyang napuno na halos ng langaw at uod ang bintana mula sa loob. Kinabahan siya at alam niyang may hindi magandang nangyayari kaya tumawag agad siya ng mga pulis. Noong dumating ang mga pulis ay kinakailangan pa nilang sirain ang main door para makapasok sa bahay. Pagkapasok nila ay nakita nila ang isang eksena na halos makikita mo lang sa mga horror movies. Halos napaka-imposibleng manatili sa loob ng bahay dahil sa tindi ng amoy. At dahil ang mga katawan ay nasa advanced state of decomposition na, halos hindi na matukoy ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Ang unang teorya ng mga pulis ay pinasok ng mga magnanakaong bahay na mag-asawa. Ngunit nung sinuri nila ang buong bahay ay wala namang nawawalang mga mamahaling gamit. Sa pakikipag-ugnayan ng mga pulis sa mga kapitbahay ay sinabi nila na makailang beses na nakitang labas-masok si Brian sa bahay. At nung tinatanong nila kung nasaan ang mag-asawa, ay sinasabi niya na nasa bakasyon lamang ang mga ito. Noong narinig yun ng mga pulis ay agad silang nang hinala kay Brian. Dahil ang petsa na nasa bahay siya at ang pagkaagnas ng katawan ng kanyang mga magulang ay nagpapakita na alam ni Brian na patay na ang kanyang mga magulang, ngunit hindi niya ipinaalam sa kahit kanino. Mula noon, si Brian ay naging prime suspect sa krimen. Sa kasunod na araw ay natagpuan si Brian sa bahay ng kanyang girlfriend. Nabigla at natakot si Amal at ang ina nito sa mga nangyayari. Ngunit naniniwala sila sa sinasabi ni Brian na siya ay inosente. Habang nasa kustodiya ng mga pulis ay nagbigay si Brian ng kanyang statement. Giit ni Brian na hindi yun ang kanyang mga magulang dahil nasa Spain ang mga ito para magbakasyon. Nagkunwari pa itong nabigla siya sa pagkarinig ng balita. Sinabi ni Brian na tinawagan niya ang kanyang paaralan at doon niya nalaman na hindi nakapunta ang kanyang mga magulang para sa kanyang school grades. At malungkot daw siya dahil sa buong akala niya ay galit ang mga ito sa kanya. Sinabi din niya na tinawagan niyang airlines kung saan bumili ng tiket ang kanyang mga magulang papuntang Spain. At sinabi sa kanya na lumipad ang mag-asawa noong September 7. Napaka-consistent ni Brian sa kanyang statement kaya nag-umpisa ng maniwala ang mga pulis sa kanya. Nagdesisyon din ang mga pulis na suriin ang bahay ni Amal at doon ay nakita nila ang isang backpack na pagmamay-ari ni Brian. Sa loob ng bag ay nakita nila ang martilyo na may dugo at ang susi ng bahay na sinasabi niya kay Amal na dala daw ng kanyang mga magulang kaya hindi ito nakapasok ng bahay. Sa mga ebidensyang hawak ng mga pulis ay kinumpronta nila si Brian na walang nagawa kundi aminin na lamang ang buong pangyayari. Ngunit giit niya na ang kanyang ginawa ay self-defense. Sa kanyang kwento ay sinabi ni Brian na hawak niya ang martilyo dahil sa kinakailangan niyang isabit ang picture frame sa pader. At sa walang kadahilanan ay bigla na lamang daw tumayo ang kanyang ama mula sa pagkakaupo nito sa kanilang sofa at nag-umpisang saktan si Brian. At para maprotektahan niya ang kanyang sarili ay hinampas niya ng martilyo ang ama kaya natumba ito sa sahig. Nakita daw ng kanyang ina ang buong pangyayari at galit na galit ito at akmang salakayin si Brian. At para maprotektahan ang sarili ay hinampas niya din ng martilyo ang ina. Hindi naniwala ang mga pulis sa mga sinabing yon ni Brian. Dahil bago pa man nila napakinggan ang statement na yon ni Brian ay hawak na nila ang autopsy report. At doon nalaman na hinampas ng martilyo ang kanilang mga ulo at nagtamo din sila ng napakaraming saksak. Dagdag pa sa autopsy report na ang ama ni Brian ay hinampas ng martilyo habang ito ay nakaupo, kasalungat sa sinabi ni Brian na self-defense. Na-detain si Brian at formal na kinasuhan sa pagpatay nito sa kanyang mga magulang. Sa oras niya sa kulungan ay pinapsychiatric test na din siya. Doon lumabas na siya ay may narcissistic personality disorder, isang malinaw na dahilan kung bakit nagawa niya ang mga bagay na hindi karapat-dapat. Noong June 29, 2005 ay sinentensyahan si Brian ng life imprisonment. At ayon sa balita ay maring mabigyan ng parole si Brian matapos nitong manilbihan sa kulungan ng 5 years and 6 months kung ang psychiatrist ay magdesisyon na siya ay akma para ilabas sa kulungan. Gayunpaman ang judge na responsable sa kaso ay sinasabing malabo na mabigyan ng parole si Brian. Habang nasa kulungan ay makailang beses na sumulat si Brian kay Amal para hilingin na bisitahin siya ng nobya. Nung una hindi pumayag si Amal ngunit kalaunan ay binisita din niya si Brian. Tinanong niya si Brian kung bakit nito nagawa sa mga magulang ngunit walang maisagot si Brian. Taong 2016 at 12 years matapos ng krimen ay binigyan ng parole si Brian. Matapos madeklara ng parole board na siya ay angkop na bumalik sa lipunan.
Pagkatapos nun ay may bali-balita na lumipat si Brian sa maliit na bayan at binago ang kanyang pangalan. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!